ito ay malinaw na pagsisinungaling at nahuli ang isda sa bibig, no? Mhm. Ang malinaw na malinaw sa pag-amin ni Rodante Marcoleta sa interview niya, no, sa Net25 'Di na ba? Doon siya nagpa-interview eh. marami siyang mga kaibigan supposedly na nag-donate sa kanyang kampanya na hindi niya nilagay sa SOSE kasi hiniling daw ng mga kaibigan na iyon Mhm. na hindi dapat sila ma-declare at anonymous dapat sila. Violation ba yan ng batas? Malinaw na violation yan Oh. kasi dalawang bagay. Una, sa Omnibus Election Code, nire-require na magkaroon ng statement of contributions and expenses Mhm. ang bawat kandidato. At in fact, alam mo ba, Jack at Nina, kung hindi ka mag-file niyan, hindi ka makaka-assume ng office, no? In other words, ibig sabihin, at ito ay sworn statement. At pag hindi ka nag-file niyan or mali ang filing mo niyan, ito ay violation ng Omnibus Election Code at considered na election offense. At pwede ka Oh. pa nga patawan ng kulong na 1 year to 6 years, no? At Mhm. pwedeng ma-disqualify. Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at eto na nga ang ating pag-uusapan natin mga kababayan. Senator Marcoleta, madi-disqualify na ba po ba o matatanggal sa Senado mga kababayan? Yan ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga palagi po nandiyan dyan, no? Ang ating hiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video mga kababayan. Okay, so eto na nga mga kababayan, no? Neto lamang mga nakaraang araw o nakaraang linggo ay mainit na mainit po itong usapin tungkol po sa salin netong si Senator Marcoleta mga kababayan, na kung saan dinipensahan po niya dahil ang kanyang salin po mga kababayan hindi po niya idiniklara ito pong 112 million na kanyang ginastos sa kanyang kampanya mga kababayan. Okay? So dito po kasi sa salin na to mga kababayan, dapat i-declare po natin lahat. At, yan pong mga yan, kasama po yung SOSE, yung statement of, parang ano tawag natin dito? Statement of contribution and expenditure or expenses, dito po sa kampanya, sa eleksyon mga kababayan. At dito nga po, ay nasilip na mayroon palang 112 million na nag-donate o nag-contribute sa kampanya ni Senator Marcoleta mga kababayan. At yan po ay pilit niyang dinidepensahan sa kabila na ito po ay ipinagbabawal. Ito po ay violation mga kababayan na kung saan ay maaari po siya na ma-disqualify bilang senador. In short, maaari pong matanggal bilang senador etong si Senator Marcoleta. Parang ganun ba mga kababayan? Dahil ito po, ayon po dito sa isang abogado, ay malinaw na pagsisinungaling mga kababayan. So kung dito pa lang ay nagsisinungaling na etong si Senator Marcoleta, kasi siya mismo umamin na merong nag-donate sa kanya mga kababayan, sa kanyang kampanya. At ito namang mga DDS, iba po yung mga sinasabi, bakit daw kailangan pa kasing ganun? Yun kasi yung nasa batas. Diba? So dito, may ipapakita ko sa inyong video mga kababayan na kung saan ipinaliwanag po kung ano itong naging violation ni Senator Marcoleta na maaaring maging dahilan ng kanyang pagkatanggal bilang senador. Okay, so ito po, panoorin natin tong video na to mga kababayan. Ayan. Okay, so sabay-sabay natin to panoorin. Let's go.
Kinwestiyon ng grupong Kontra-Daya kamakailan ang discrepancy sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Senador Rodante Marcoleta. Sa kanyang SALN, idiniklara ng senador na mayroon siyang 51.9 milyong pisong halaga ng ari-arian, pero lumabas na sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE para sa 2025 elections na gumasto siya ng 112.8 million pesos at wala ni isang nagbigay ng donasyon para sa kanyang kampanya. Okay. So sabi dito, wala daw po ni isang nagbigay ng donasyon para sa kanyang kampanya. No, yun po yung nakadeclare, mga babayan. Okay? Pero ano ba yung sinabi ni Senator Marcoleta doon sa kanyang interview doon sa kanilang station? Okay, doon sa kanilang YouTube channel. No, doon sa kanilang media outlet. No, umamin po siya na mayroong mga taong nag-donate sa kanya. Kaya lang, ang sabi po, no, wag daw sabihin kung sino yung mga nag-donate sa kanya, mga kababayan. Nakita ninyo? So, po pwede palang ganun kung makakalusot. Ang tanong, sino yung mga numero unong sumisira o lumalabag sa batas, mga kababayan? Diba, malinaw, mga kababayan. Sinabi niya doon sa kanyang SALN, walang nag-donate sa kanyang kampanya. Pero doon sa kanyang interview, malinaw na sinabi niya na meron. Pero ayaw magpabanggit ng pangalan. So, ibig bang sabihin, no, na kahit sinong tumatakbong politician dyan, at merong mga tao, o mga milyonaryo, negosyante, doon na magdodonate sa kanila ng 100 milyon para sa kanyang kampanya, no, sa eleksyon. Po pwede nang hindi i-declare? Kasi yun yung ginawa ni Marcoleta eh. Diba? Hindi na rin nila i-declare yun dahil sa ginawa ni Marcoleta. So si Marcoleta mismo ang nagbigay sa kanila ng idea na pwede nyo palang gawin yan. Kahit labag sa batas. So siya mismo bilang senador, lumabag siya sa batas sa kanyang ginawa. Diba? So doon pwede po siyang disqualify, mga kababayan. Malinaw yung pagsisinungaling ni Senator Marcoleta. Yan po ay ayon sa ating nakikita dito. Diba? O, tuloy natin to. At para pag-usapan ang isyong ito, makakasama natin live via Zoom si Attorney Dino De Leon, Public Interest Lawyer at Trustee ng Human Rights and People Empowerment Center. Magandang gabi po, Attorney Dino. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack, Ninya, at sa lahat ng ating mga manonood at tagapakinig. Yes, Attorney Dino, ano tingin nyo yung dahilan? Bakit hindi idineklara ni Senator Marcoleta yung kanyang campaign contributors? Mahirap siguro mag-assume kung ano yung motivation niyan, no? Ang kaya ko lang sabihin siguro bilang abogado ay ito ay malinaw na pagsisinungaling at nahuli ang isda sa bibig, no? Diba? Malinaw na pagsisinungaling at nahuhuli ang isda sa bibig. Kasi siya mismo umamin doon sa kanyang interview eh. Diba, mga kababayan? Umamin siya na merong nag-donate sa kanya. In return, no, hindi niya sasabihin kung sino yon. Mga nag-donate sa kanyang kampanya. At yun daw po utang na loob, mga kababayan. Hindi babayaran. Pero utang na loob po yun. So, ibig sabihin, wala siyang magagawa dahil may utang na loob siya kapag etong mga tao na to ay humingi sa kanila ng pabor. Well, ako ngayon napapaisip ako parang totoo nga ata. Parang totoo nga ata yung mga sinasabi tungkol sa kanya tsaka sa sa Diskaya, mga kababayan. Sa palagay ninyo? Totoo ba? Kaya ba masyado niyang pinoprotektahan ng mga Diskaya?
no? Baka meron, no? Ibinigay sa kanya ang mga diskaya. Baka ha? Hindi ko sinasabing meron kasi ayaw niyang sabihin eh. Ayaw niyang i-declare eh. 'Di ba? Kung sino. Kung matatandaan natin, neto lamang nakaraan no, napag-usapan yung tungkol dyan sa SALN na yan at nauna yung issue no, dito sa mga diskaya, mga kababayan. Hindi ba nakakapagtaka? Hindi ba nakakapagtaka? Na parang ano sa palagay ninyo, may connection ba? Itong mga diskaya dito kay Marcoleta? May share ba sila sa kampanya ni Marcoleta, mga kababayan? Tuloy natin. Kasi ayaw niya sabihin eh. 'Di ba kung sino yung mga nag-donate eh? So mapapaisip ka. Sino kaya yung mga nag-donate? No, diyan kay Marcoleta, kasama ba yung mga diskaya? Ang malinaw na malinaw sa pag-amin ni Rodante Marcoleta sa interview niya no, sa Net25 na Diba? Doon siya nagpa-interview eh. marami siyang mga kaibigan supposedly na nag-donate sa kanyang kampanya na hindi niya nilagay sa SOSE kasi hiniling daw ng mga kaibigan na iyon na hindi dapat sila ma-declare at anonymous dapat sila. Violation ba yan ng batas? Malinaw na violation yan kasi dalawang bagay. Una, sa Omnibus Election Code, nire-require na magkaroon ng statement of contributions and expenses ang bawat kandidato. At in fact, alam mo ba, Jack at Nina, kung hindi ka mag-file niyan, hindi ka makaka-assume ng office. No? In other words, ibig sabihin, at ito ay sworn statement. At pag hindi ka nag-file niyan or mali ang filing mo niyan, ito ay violation ng Omnibus Election Code at considered na election offense. At pwede ka pa nga patawan ng kulong na 1 year to 6 years. No? At pwedeng ma-disqualify from Nako. So, ayan. Pwedeng makulong si Marcoleta at pwedeng ma-disqualify, mga kababayan, dahil sa kanyang ginawa. No? Calling the attention of COMELEC. Anong gagawin ninyo dyan? Malinaw po. No, na nagsinungaling itong si Marcoleta, mga kababayan. May ebidensya, umamin siya. No, so anong ididepensa niya dyan? Alam nyo, hindi niya pwede kasing sabihin na ganon. Hindi niya pwedeng ipalusot. No, at sabihin niya na hindi kasi po pwedeng sabihin kung sino yung mga nag-donate sa akin eh. 'Di ba? Lahat 'yon, hindi po pwedeng sabihin kung sino yung nag-donate. 'Di ba nakakapagtaka kasi, mga kababayan? No? Hindi natural no yung ganyan sistema. 'Di ba? Hindi natural yung ganyan sistema, mga kababayan. No, ang ginagawa kasi nila, ang normal yung ganyang kalakaran nila. Kasi pwedeng gayahin yan eh. No, pag ito nakalusot, mga kababayan, pwedeng gayahin yan sa susunod na eleksyon. Yung ginawa ni Marcoleta. Susunod na yung ibang mga kandidato dyan, hindi na rin sila magde-declare kung sino yung mga nag-donate sa kanila at magkano yung nagastos nila sa kampanya. Bakit? Ito yung idadahilan nila eh. No? Sasabihin nila, si Marcoleta nga, hindi ninyo dinisqualify eh. Diba? Si Marcoleta nga, hindi nyo pinakulong, hindi nyo hinatulan eh. Hindi siya nag-declare, pero umamin siya mismo na meron nag-donate sa kanya. O di ganun din gagawin namin, ikulong nyo muna si Marcoleta, i-disqualify nyo muna si Marcoleta, no? Bago kami sumunod dyan sa batas na yan. Sila mismo, mga kababayan, ang bumababoy sa batas ng Pilipinas. Sila mismo. Kung titignan ninyo, mga kababayan. Diba? Sila mismo ang sumisira sa batas. Sila yung number 1 na nagba-violate sa batas. Diba? Ito na, makikita natin na si Marcoleta mismo nag-violate sa batas at dapat managot. Yan po ay ayon dito sa nagsasabi, sa abogado mismo, na dapat siya daw po ay ma-disqualify
makulong ng 1 to 6 years. No? Hindi po sa atin galing yan, ha? Sa abogado mismo nang galing yan. Na itong si Marcoleta ay may na-violate na election code o election rules, mga babayan. Ha? O, tuloy natin. From assuming office. Yun yung unang-una. Pangalawa, dahil sworn statement ito, notarized, pwede siyang makasuhan ng perjury according sa revised penal code. At napakalinaw din na ito ay violation ng mga oath niya bilang isang public officer. Violation ng ethical standards rin yan, no? At ethics ng Senado. Iba pa usapan yung oath niya to uphold the law always bilang isang abogado. So napakarami mga kaso at unethical ito pagsisinungaling na ito. Ang purpose supposedly ng batas is to for us to know ano nga ba pinagkakautangan ng loob ng ating mga public officials. Paano Exactly, di ba? Sa kanya rin mismo naggaling, utang na loob. No, ang nangyari, hindi niya kailangan bayaran. No? Kasi parang utang na loob na lang 'yon. Imposibleng hindi siya magbabayad doon. No? Huwag sanang gawin huwag sanang gawing tanga ang mga Pilipino. Naturalmente, may pabor na hihingin yan. Na mas malaki pa doon sa idinonate sa'yo dahil nanalo ka eh. So, nag-expect sila ng mas malaki na pabor na ibibigay mo sa kanila. Ganun lang yun. No? Ang problema kasi ginagawa tayong tanga nito eh. Noon itong mga ganitong klaseng kandidato, mga kababayan, ng mga ganitong klaseng politiko. Hindi ko pino-point out lang na si Marcoleta, ha. Ang pino-point out ko, yung mga politiko na gumagawa ng ganyan. No, na nagsisinungaling sa kanilang mga statement na ganyan. Di ba mga kababayan? Nakakainis lang no, na ginagawang tanga ang mga Pilipino. Ano ba nila tinustusan yung kanilang kampanya, lalong-lalo na dito kay Rodante Marcoleta na ang sinabi niya, ang ginastos niya is around 122 million sa kampanya. Tapos pinalabas niya, sa kanya lahat ng galing iyon. Yung pala, may mga contributors siya. Contractor ba? Itong mga contributors niya. Si Diskaya ba? Ang contributors niya. Hindi natin malalaman yan kasi nasinungaling siya doon sa kanyang statement of Di ba? Yung sinasabi ko kanina. Sila Diskaya ba? Yung nag-donate sa kanya? statement of contributions and expenditures. At saka, kung dito sa isang dokumento na ito, nagsisinungaling si Rodante Marcoleta, saan pa siya nagsisinungaling? Saan pa dokumento siya nagsisinungaling? Saan pa sa mga kanyang mga sinasabi nagsisinungaling? Hindi naman tayo nagsabi na siya nagsinungaling. Siya mismo ang nagsabi na nagsisinungaling siya. And sa rules of evidence kasi, ang pinakamataas na klase ng ebidensya yung tinatawag nating confession or declaration or admission against interest. At dahil nga po sa mga nabanggit ninyo na Baka magpalusot na naman yan. Baka iba na naman sabihin yan. No, kailangan ko lang kasing sabihin yun kasi nape-pressure kami. Baka ganun na naman. marami siyang violations at maraming pwedeng ikaso sa kanya, may balak po ba kayong maghain ng mga kaso laban kay Senator Marcoleta at ano-ano pong kaso ang maaari ninyong isampa? Well, napakalinaw naman na kailangan aktuhan ito ng COMELEC even kahit na hindi kami magkaso. Pero dahil nga ba, sinabi mo na yan, Ninya, siguro hindi naman masama na prematurely announce na talagang naghahanda ang aming mga grupo, ang kaming mga public interest lawyers na magsampa ng kaso. No? Para sa amin, dahil sa nagsinungaling siya ng gusto sa kanyang sose, it should be treated as if walang na-file na sose. Kasi hindi lang ito clerical mistake. Hindi lang ito clerical error. Bagkus meron talagang deliberate effort to lie and to withhold from the public the crucial information of who your donors are
and this is inconsistent with what is required under the law. So ang aming palagay, this should be treated as if no SOSE has been filed, and therefore disqualified dapat siya from assuming office, no? So disqualification ay aming ihahain. Maghahain rin kami ng complaint for perjury, at maghahain rin kami sa COMELEC ng violation ng Omnibus Election Code. Pero alam mo, sa ating mga law enforcers, including yung nag-enforce ng ating election code na COMELEC, dapat nila sila nag-aantay ng complaint from the public, di ba? Dapat kung makita nila na may violation, pambababoy sa ating mga batas, di ba? The DOJ should motu proprio investigate and file an Tama. action. The COMELEC, as the chief enforcer of our election code, should investigate and file cases motu proprio, no? Pero tayo rin civil society, dapat tayo rin ang watchdog, no? Democracy is ang tinatawag natin nila, democracy is a contact sport and is a participative exercise. So dapat tayo rin taong bayan maging mapagmatsyag, mag-scrutinize, at di ba hindi na natin makikita ito kung hindi na-scrutinize yung grupo ng kontradaya at hindi tingnan yung SOSE at saka yung kanyang SALN ng taong bayan. Ngayon kami ng mga abogado, syempre parte na rin siguro ng aming obligasyon is to make sure that appropriate cases will be filed. And of course, to also provide our legal opinion. And sa aming legal opinion talaga, sa aking legal opinion, talagang pambababoy ng batas ang ginagawa ni Rodante Marcoleta. At yung bang proud na proud ka pa with impunity na nagsisinungaling ka sa SOSE mo, Exactly. that's something that Di ba? Parang proud na proud pa siya dun sa interview niya. Parang pinagmamalaki pa niya. No, na walang hindi ko nilagay yan kasi wala nag-donate sa akin No, pero meron nagbigay talaga. 'Di ba? Proud na proud pa siya na nagsinungaling siya doon. that's unheard of, and I am amazed that this is being done by a lawyer supposedly. And Tama. speaking of, may kaugnayan din po dyan, no? Isa pa nga kaso na hindi pa nga niya na bibigyang liwanag, no? Yung affidavit na fake na ni Gutesa, di ba? Yung siya yung nag-present ng witness na apparently fake pala yung affidavit. Tingin nyo dapat siyang maparusahan or panagutin ng Senado sa ginawa niya nito? Well, di ba, ang sabi naman sa batas is the one who introduced a fake document is presumed to have authority, di ba? So, sino bang nagpresenta dito kay Gutesa? Sila raw ni Defensor. At nung pinasok niya yung ebidensya na yun, para bang kinukoach siya pa si Gutesa kung ano naman ng affidavit. Mas kabisado niya pa kung anong kulay ng cake, anong kulay ng bahay, kung meron bang nakakalitaan si Gutesa, kung meron ba siyang nilabasa sa affidavit niya. Para bang kabisado niya, tapos dinenay pa ito mismo ng notaryo publiko, at meron ng desisyon na ang Manila Court dito, kung maalala mo, na sinasabi na dapat kasuhan si Gutesa, at syempre dapat kasuhan din yung presumed author, which is of course yung nag-introduce dito sa witness ito at nag-introduce ng dokumento. No? So, ang dami, ilang buwan pa lang na senador, itong si Rodante Marcoleta, di ba? Pati yung asawa niya, di ba? Supposedly, director nitong Stronghold Insurance, na beneficiary, supposedly, kasi hindi lang naman siya one share, kung hindi malaki yung share na, 500 shares, na hindi mo ba masasabing qualifying share, so hindi lang siya basta independent director, kung hindi may pecuniary interest siya dito, involved siya dito kay Gutesa, nagpa-abogado siya mukha sa mga diskaya, no? Ilang beses niya sinubukan na i-block yung pagpapabalik ng pera bago sila maging state witness. Tapos ngayon naman, aaminin niya with impunity, with bravado, with hubris na hindi totoo yung declarations niya in the sworn statement. Anong klase ito? Bakit ba natin pinapayagan yung mga ganitong klaseng leader Tama. na para bang Ang wala galing na yan. rule of law, at ang tingin nila above sila sa rules, above sila sa batas, above sila sa constitution, di ba? We should not tolerate these kinds of people who are treating our democracy with impunity. No? Never again. And Okay. they should be held into account and made to pay for their transgressions against our law. Iisa lang ang bansa natin, at andito sa bansang ito, ang pinakamataas dapat ang konstitusyon, ang batas, hindi personalidad na katulad ni Marcoleta. Opo. And last question, Attorney, may 2 kilos protesta o pagtitipon na kontra katiwalian ngayong buwan. Ano po ang masasabi ninyo dito sa 2 kilos protesta na ito? Anong pagkakaiba at pagkakapareho ng dalawa?
Well, una, protektahan natin, no? Protektahan natin ang karapatan ng tao magsalita. Protektahan rin natin ang freedom of expression. Dapat lang we express our disgust against corruption. Lalong-lalo na para bang may mga selective pa rin yung prosecution ngayon at nababagalan na rin tayo. No? So tama lang yan. Having said that, tingnan rin natin ano yung mga kaibahan nito kasi ayaw rin natin magpagamit sa mga destabilizers. Kasi hindi na sikreto sa atin ngayon na merong mga gumagamit ni itong mga skandalo na to para ma-retain yung mga pinaka-corrupt, no? Kung sila pa bang galit, sila pa ba yung gumagamit itong anger ng people para ma-make sure na ma-remain in power o makuha Exactly. ng kapangyarihan ng mga corrupt at mga mapang-abuso, di ba? Like for example, itong nangyari sa 15, 16, 17, di ba? Yung may mga personalidad pati na sinasabi ayaw na nila si Bongbong Marcos, di ba? Pero hindi naman the same yung standard na ina-uphold nila when it comes to transparency, accountability, and anti-corruption. Pagdating kay Sara Duterte. So you can't have your cake and eat it too. If you're anti-corruption, kailangan sabihin mo rin yung katotohanan sa confidential funds. Kailangan mo rin sabihin yung totoong yung issue na bakit sinitsirya yung pera ng bayan. Yung 2 billion pesos supposedly na umikot sa pera ni sa bangko ni Sara Duterte at Rodrigo Duterte na pinigilan itong impeachment complaint na ito. So, fine, let's hold this government and everyone na corrupt, di ba? Ang panawagan na tama, lahat ng corrupt panagutin. Hindi Marcos resign lang. Di ba? Kasi kung Marcos resign lang, ang gusto mo talaga is i-install yung mas abusado pa ng mga Duterte at si Sara Duterte. We cannot tolerate that. So we have to be very careful as well when it comes to these protests. And Okay, so yan mga kababayan, no? So ano masasabi po ninyo dyan ngayon? No? Dapat na bang tanggalin etong si Marcoleta sa Senado? Dahil po sa kanyang, well, totoo, no? Sabi nga na itong itong abogado na to, no? Na ilang buwan pa lang siya sa Senado, ang dami ng kinasangkutan itong si Marcoleta kagad. I-comment nyo na lang po dyan, no, sa comment section ng inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, right? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.